Happy Lord's Day everyone! Welcome po sa ating online worship celebration. Ngayon po, samahan nyo kami sa ating pag-aawitan, pagsamba at papuri sa ating Panginoon. Kaya naman po, tayo po'y sumamba sa ating Diyos at Panginoong Jesucristo. Wala siyang katulad kung magmahal. Di nagbabago kailanman. Basta't tumawag ka, siya ay nariyan. May mag-aasa, tutugunan. Isa pa, halina't sambahin. Halina't sambahin natin ang pangalan niya. Pagsigawan sa mundo, tagumpay niya. Sa kanya ka umasa, sa kanya ka magtiwala. Pagsigawan sa mundo, nakina siya. Wala siyang katulad kung magmahal. Di nagbabago kailanman. Basta't tumawag ka, siya ay nariyan. Ika'y mag-aasa, tutugunan. Isa pa, halina't sambahin. Halina't sambahin natin ang pangalan niya. Pagsigawan sa mundo, tagumpay niya. Sa kanya ka umasa, sa kanya ka magtiwala. Pagsigawan sa mundo, nakina siya. Wala siyang katulad kung magmahal. Di nagbabago kailanman. Basta't tumawag ka, siya ay nariyan. Kay mag-aasa, tutugunan. Wala siyang katulad kung magmahal. Di nagbabago kailanman. Basta't tumawag ka, siya ay nariyan. Kay mag-aasa, tutugunan. For the last time, wala katulad. Wala siyang katulad kung magmahal. Di nagbabago kailanman. Basta't tumawag ka, siya ay nariyan. Kay mag-aasa, tutugunan. Kay
pag-aasang tutugunan. Hallelujah. Bago po tayo magpatuloy sa ating pagsamba sa ating Panginoon, nais ko lang po encourage ang bawat isa na kahit anumang pagsubok sa buhay, manatili pa rin tayo sa Panginoon, magtiwala sa Kanya dahil nasa Kanya ang kasiyahan at kapayapaan. Tayo po'y umawit ng pagsamba sa ating Panginoon. Ikaw ay mabuti bawat sandali, sa habang buhay ay mananatili, hindi mapapawi o may kukubli, maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso. Hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahihintulutang salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasang sa iyo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon. Salamat.
Ikaw ay tapat, sa'yo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, oo, sa'yo ang papuri at pasasalamat. Pagluha ng puso na sugatan sa pagsubok na iyong pinahing, pulot ng salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasan sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa aking salamat, Panginoon, sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng puso na sugatan, sa pagsubok na iyong pinahing, pulot ng salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasan sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa aking salamat, Panginoon. You are welcome to send your tithes and offering and your seed to the man of God. May the Lord bless your generosity and your support in our ministry.
Kindly send your seeds and your tithes into this GCash account number 0912-7327627. God bless you bountifully. Happy Lord's Day po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa araw na ito. Welcome po sa ating online worship celebration at sa ating on-site worship celebration. Again, I would like to encourage every family na kasama ko. Sama niyo po ang inyong mga asawa, mga anak, mga magulang. Kasi ang mga susunod na linggo ay serye ang ating pag-uusapan. Ito ay patungkol sa relasyon sa loob ng tahanan. May mga gusto kang sabihin, minsan hindi mo masabi. May mga gusto kang mangyari sa loob ng bahay na minsan hindi nangyayari. Hayaan mo ang salita ng Diyos ang mangusap. Dalhin niyo ang inyong mahal sa buhay. Mahalaga po ang nais ko pong ibahagi ngayong araw na ito. My topic today is entitled, Kapag Mahirap Mahalin ang Magulang. Ano ang dapat gawin ng mga anak kahit sila ay nasasaktan? Sabi ng Colossians 3:20, Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa lahat ng bagay, sapagkat ito ang nakalulugod sa Panginoon. In Romans 12:21, huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Noong nakaraang linggo, ang mensahe na ating pinag-usapan ay tungkol sa mga nakapupunong magulang. Mga magulang na nananakit, mapanlait, palamura, mabisyo, hindi patas, o naging dahilan ng malalalim na sugat sa buhay ng kanilang mga anak. At maaaring may ilan na nagtatanong, Pastor, paano naman kaming mga anak? Paano kung talagang mali ang ginawa ng mga magulang namin? Paano kung hanggang ngayon ay dala-dala pa namin ang sakit? Mga kapatid, hindi itinatanggi ng Diyos ang iyong sugat. Hindi rin niya sinasabing tama ang ginawang mali. Pero itinuturo niya kung paano tayo mamuhay nang hindi alipin ng galit, hindi tayo alipin ng puot, kapaitan, dahil may dalawang uri ng sugat. Ang sugat na natanggap mo at ang sugat na pinapayagan mong manatili sa puso mo. Hindi mo kontrolado yung una. Pero sa tulong ng Diyos, may magagawa ka sa pangalawa. Una, kilalanin ang sugat, ngunit huwag dito magpakulong. Sabi ng awit 34:18, ang Panginoon ay malapit sa mga
may pusong wasak. Maraming anak ang lumaki na may mga tanong, bakit ako laging napapagalitan? Bakit hindi ako minamahal ng tama? At minsan habang tumatanda tayo, dala pa rin natin ang mga tanong na yun. Ngunit ang unang hakbang sa paggaling ay ang pagiging tapat. Sabihin mo sa ating Panginoong Diyos, Panginoon, nasaktan ako. Panginoon, nahihirapan ako, nasugatan ako. Mga kapatid, hindi kahinaan ang umamin ng sakit. Hindi spiritual ang mag-conwaring okay kung hindi naman okay. Kapag may sugat sa katawan, hindi ito gagaling kung itatago mo lamang. Kailangan itong linisin. Kailangan itong asikasuhin. Ganon din ang sugat sa ating puso. Kailangan itong ilapit sa Diyos. Pangalawa, huwag gawing dahilan ang masamang magulang para maging masamang tao ka rin. Huwag mong gawing dahilan na masama ang iyong magulang, kaya masama ka rin. Isa sa pinakamalaking tukso ng kaaway ay ito. Nasaktan ka nila, kaya't may karapatan kang gawin ang gusto mo. Pero hindi yan ang katuruan ng Diyos. May mga anak na nagsasabing, ganito ako dahil sa tatay ko. Naging rebelde ako dahil sa nanay ko. Wala akong direksyon dahil sa pagpapalaki sa akin. Maaaring totoo na nasaktan ka, ngunit hindi rin dapat maging kulungan ang nakaraan mo. Ezekiel 18 verse 20, ang bawat tao ay mananagot sa sarili niyang pagpili. Maaaring hindi mo pinili ang iyong pamilya, pero maaari mong piliin ang magiging direksyon ng iyong buhay. Matutong magpatawad kahit mahirap. Ito marahil ang pinakamahirap na bahagi. Kapag sinabi ang salitang forgiveness, may ilan na hindi agad na sumasagot. Hindi nila deserve. At maaaring tama ka. Marahil hindi nga nila deserve ang forgiveness. Pero ang pagpapatawad ay hindi tungkol sa kung ano ang deserve nila. Ito ay tungkol sa kalayaan ng puso mo. Palayain mo ang puso mo. Ano ang pagpapatawad? Hindi ibig sabihin, tama ang ginawa nila. Hindi ibig sabihin, nakalimutan mo na, wala nang sakit. Ang pagpapatawad ay, Panginoon, ibinibigay ko na sa iyo ang paghuhukom. Hindi ko na hahayaang kontrole ng galit ang buhay ko. Ang hindi pagpapatawad ay parang paghawak sa nagbabagang uling habang hinihintay mong ibang tao ang mapasok. Ikaw ang unang masasaktan. Igalang ang magulang nang hindi kinukonsente ang kasalanan. Ito ay mahalagang balanse. Sinasabi ng Biblia sa Exodus 20 verse 12, igalang mo ang iyong ama at ina. Hindi sinabing igalang mo sila kapag perpekto sila. Hindi rin sinabing
Igalang mo sila kapag mabait sila. Ang utos ay igalang sila. Pero tandaan, ang paggalang ay hindi pareho ng pagpayag sa abuso. Kung may pananakit, kung may pang-aabuso, kung may malinaw na kasalanan, maaring magtakda ng tamang hangganan habang nananatiling may paggalang. Maaari kang magsabi ng mahal kita, pero hindi tama ang ginagawa mo. Iginagalang kita, pero hindi ako sasama sa kasalanan. Si Jesus ay mapagmahal, ngunit may hangganan. Hayaan mong ang Diyos ang maging ama na hindi mo naranasan. Isa sa pinakamagandang katotohanan sa Biblia, maaaring nabigo ang ating mga magulang, pero hindi nabibigo ang Diyos. In Psalms 20 verse 10, kahit pabayaan ako ng aking ama at ina, tatanggapin pa rin ako ng Panginoon. May mga taong hindi nakakaranas ng pagkalinga, hindi nakaranas ng pagyakap, pagpuri, pagkilala. Pero sa Diyos, matatagpuan nila ang lahat ng iyon. God is the Father of the fatherless. Kapag ang Diyos ang nagpagaling, unti-unting nawawala ang gali, insecurity, paghihigante at kapaitan. At pinapalitan ng Panginoon ng kapayapaan, pag-asa, pagmamahal, kalayaan. Putulin ang cycle ng sakit. Maraming pamilya ang may tinatawag na generational cycle. Nasaktan ang lolo, sinaktan niya ang tatay, sinaktan naman ng tatay ang anak. Paulit-ulit. Pero may isang taong dapat tumayo at magsabi, hanggang dito na lang, sa akin matatapos ang cycle na ito. Romans 12:21, daigin mo ng mabuti ang masama. Nasaktan ka, piliin mong magmahal. Pinabayaan ka, piliin mong maging responsable. Minura ka, nilait ka, piliin mong magsalita ng may biyaya. Hindi ka minahal ng tama, piliin mong magmahal ng tama. Gamitin ang sugat bilang patotoo, testimony, hindi bilang tanikala. Ang sugat na hinahawakan ng Diyos ay nagiging testimony. Ang mga luha mo ay maaaring maging inspirasyon sa iba. Ang sakit mo ay maaaring maging daan upang mas maunawaan mo ang mga taong nasasaktan din. Hindi kailangang sayangin ng Diyos ang iyong pinagdaanan. Maari niya itong gawing bahagi ng iyong misyon. Sa aking pagtatapos, maaring hindi mo mapalitan ang nakaraan, nangyari ng nakaraan. Maaring hindi ka na mabigyan ng paghingi ng tawad na matagal mo nang hinihintay.
Maaring hindi na maging ideal ang relasyon ninyo ng iyong mga magulang, pero may isang bagay na kaya mong gawin. Piliing wag hayaang sirain ng kanilang pagkakamali ang kinabukasan mo. Hindi mo kasalanan ang sugat na natanggap mo. Ngunit sa tulong ng Diyos, maaari mong piliing hindi ipasa ang sugat ngayon sa susunod na henerasyon. Kung ang mensahe noong nakaraan ay para sa mga magulang, ang mensaheng ito ay para sa mga anak. Huwag mong hayaang ang taong sumugat sa iyo ang magdikta kung sino ka habang buhay. Ang iyong pagkatao ay hindi nakabatay sa pagkukulang ng iyong mga magulang. Ang iyong halaga ay nakabatay sa pagmamahal ng Diyos. At sa biyaya ng Panginoon, maaari kang bumangon, gumaling, magpatawad, at maging tao na hindi mo nakita sa iyong tahanan. Maaari kang maging mas mabuting ama kaysa sa tatay mo. Maaari kang maging mas mabuting ina kaysa sa nanay mo. Maaari kang maging simula ng isang bagong henerasyon na pinagpala at pinagaling ng Diyos. Gayunpaman, lagi nating pakiingatan sa ating puso ang paggalang sa ating mga magulang. Igalang natin at mahalin natin ating magulang, anuman at kung sino man sila. Tayo po'y manalangin, Panginoon, para sa lahat ng anak na may sugat sa kanilang puso. Yakapin mo po sila ng iyong pagmamahal. Turuan mo po silang magpatawad, hindi dahil madali, kundi dahil ikaw ang nagbibigay ng lakas. Pagalingin mo po ang kanilang mga puso sa mga alaala at bigyan mo po sila ng bagong pag-asa. Gamitin mo po ang kanilang mga sugat upang maging patotoo ng iyong biyaya sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa araw nito, palapakan natin si Lord. Magsitayo, itaas ang mga kamay at ako'y nagdideklara. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumaating lahat, ang panatag na puso, ang matiwasay na pag-iisip, ang masayang kalooban at malakas sa pangangatawan, ang pinagpalang buhay at kabuhayan ay dumalay sa iyo at sa iyong sambahayan. Pakaingatan ka ng Diyos sa isang buong linggong darating at ang kapayapaan niya mag-ari sa atin. Tanggapin natin lahat ito sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen. Happy Lord's Day! Happy Lord's Day!